Wala kay kung baga sa sitwasyon ko karon, if possible dili ko pili magstay sa kalugar nga layo og ospital. Mo na siyang advice sa mga kay na maglayo mo kanang sakit kay anytime ba nang wala siya specific nga oras nga inani at akihot kag kalit ani dili siya kanang mukalit lang gid siya ba. Hindi maglisod ka ginawa. So if possible dudol mag ospital kay ang oxygen dali lang ayo kinahanglan man gyud. So, sa sitwasyon na to karon sa kalibutan Maigsoon, ingon ka nga pantay ra tatanan. Murag kitang tanan ba nagungawas kamatayon tungod sa pandemya ba pinalangga kita sa Ginoo. Tagaan gud niya kaalam ang mga doktor aron makapangitag pamaagi aron solusyonan ang gitawag nga pandemic. Pero kung siya murag di man gyapon siya compulsory. Kung willing magpabaksin, pabaksin lang. Kung dili, pwede man po dili, no? Mamanay kingon kay sa una gingon nila nga bawal ni siya mato sa kalugar nani sa Kinapawan na itabo to siya pero tulo lang adlaw giwala nilang balaod kay ang katong inato nga polisiya kay daghang kayog nangasuko kay wala pa man siya balaod order gid gikan sa taas nga walaon na siya puwera lang sa mga trabaho ug mga kumpanya wala na siya kay no vaccine wala jud kay duty kaya kung ang manggod Maigsoon katrabaho man siya sa Mercury Drugs kuhan siya kaning merchant sa Mercury Drugs sa Johnson & Johnson's nga product. Dili gid sila kasulod sa isa ka establishment sa Mercury Drug magbutang sila mga produkto nila kung wala sila vaccination card. So pero ang Kinapawan naghimo na sila ordinansa nga by January no vaccine card no entry. So at least ma-aware lang datanan no. Iwasan sa Kinapawan, wala tayo vaccine, iwasan sa Kinapawan na may matalab, di man na stricto, na may kianan dali. Pero kung may mga problema maguna ng mga emergencies, ano nga, medyo di mo mato Kinapawan, amo na question. So, dili man siya pili tayo. Basta, para sa amo nga na-vaksinan na, kaya man, abot sa atin, na-vaksinan ka, te? Wala pa ka? Vaksin? Kisa na-vaksinan na, dali? Wala gid na babaksin sa corona. Mao di ay nga sa kung taga-antipas, gusto babaksin gato matalam, kadali ra kayo. Kaya ang matalam dyan, ilado dyan siya nga wala kayo ka-vaksin, wala kayo ka-vaksin. Sa matalam, nakakik ko dito. Sa Antipas, sa Sinovac lang din mo ha. Dito sa matalam, Maigsoon, makapili ka, Pfizer, Moderna, Astra, tanan na available kaya wala kayo ka-vaksin. Mo na nga, pero ka mo, pwede mo na siya kung kuhan. If ever lang kung ganahan mo, kung mutana mo sa mga side effect, makaingon pa nga, wala man. For now, pero sa mga giingon nila, di po na ito, wala akong sa atuan ng una nga na possible effect sa abot ng panahon, no? Kay, muta kabalo, kay kani siya, short study lang yun. Ang ako alam, it happens nga kinangalanan yun ako ang vaccine kay Kinapawan yun ako ang amang hospital, ga-dialysis ko sa medical specialist, no vaccine, no daya. Pwede magpadaya, pero every session dialysis, magpa-swab test ka. Puting mahala kayo ang swab test, 1.5 kayo. Nya, sa isa kasi man nakadua, 3,000 na. Walay choice. Babaksin na lang. Dili gyud ako gusto babaksin. Nya kay kinahanglan mo din ako ang anak na baksina na pud kay naman ko time nga ginadala na ko sa Kinapawan. Kauban akong badi-badi na ko ba. Sa dato no sa Kinapawan so gibaksina na lang pud nako atong 12 to 17 years old atong Miyerkules. So far okay naman ang iyang paminaw. So mo na ba isuro kung baga kung ato tanaw na sitwasyon to karon murag duol lang gid kayo ang Ginoo ba. Nanagis portahan. Happy ta jud kayo. Mao na nga di kinahanglan gyud matag usa Maigsoon na ginatawag nga pagpangandam. Importante nga ang ato ang kaluwasan, ang ato ang kinabuhi. Kung unsa man ang may tabo sa kalibutan, importante nga andam ta. Ang pangutana Maigsoon, unsa man ang giingon sa Ginoo sa mga tawo nga wa ka pangandam. Kung unsa pud kay importante nga mangandam yun ang tawo, no? Abi niya Maigsoon, sa panahon sa pagmangandam, diya ang daghang kay manggawas nga klase nga makapakyasan. Nayuban nga wala nakalahutay, nayuban nga dasig koy pamanuna, yabos na natulibag-bag na, no? Part man na siya sa pagmangandam Maigsoon, basta mangandam kita daghang kay sa mga kulian. Imagine gini mo kani bitaw nga bitaw kay for example, birthday lang. Para di kayo ko gasto. Kaya mag-isko tagkasal, dako kay gasto no. Birthday lang. Ni mga nam sa birthday, bitaw man natay ihawon.
Kung usa pa to mga last minute, pati naghanap kulang, uy, wala man dito plato, uy, wala man dito kutsara. Uy, naman si Kon wala na to na imbita. Mano, ang pagwalay nangandam, walay tao nga perpekto diha sa pagpangandam. Ang importante mga igsoon nga nangandam jud. Unsa man gyud importante nga mangandam gyud ang tao. Naay usa ka istorya mga igsoon ba? Naay usa ka tigulang nga lalaki, na siya usa ka buok anak. Ang iyang anak mga igsoon, iyang ipa-eskwela, niya siya nga tigulang dito mismo dako sa uma. Sa uma trabaho bukid siya kayo. In short, ignorante kay nga tigulang. Sa diha nga iyang anak nagkahuman og eskwela nga Destinos Manila. After pila ka years mga igsoon na Destinos Manila, na-establish na iyang anak. Nunaon sa iyang anak nga ako ang dadon sa tatay dinhi sa Manila. Imagine na to nga si tatay niya ignorante, patuon niyang Manila nga siya lang isa. Tawagan niya iyang tatay, "Tay, nindot na kaya mong kaimtang dinhi sa Manila, tay. Mana gusto na ko, tay, nga moadto ka dinhi sa Manila." Siyempre kay ang amahan niya ignorante. Gusto man ako pagkatong Manila dong. Saan niya mong batong, tay? Masakay kag barko. Sa ato kag bantalan, buha kag ticket, unya sakay kag barko. Lipay ang amahan, tuman niya. Buha siya ticket, sakay siya sa barko. Pila ka adlaw ang barko patong Manila? 2 to 3 days. No? 2 to 3 days kina siya. Kung kusog-kusog siguro ang bangka, butang ta 2 ka adlaw to nga. Pero si mama nakatong Manila, pila ka adlaw nga. Gamang barko mo jud ka. 2 to 3 days jud. Samtang atigulang nga gison natin dito sa barko. Sige siya susuroy sa barko. Kanatanaw niya sa kilid sa barko, naay mga salbabida. Gadikit sa barko. Gadikit-dikit palibot sa barko. Ano lang siya, nobserbahan niya. Abot siya sa pikas nga dampi sa barko. Kita niya, uy, salbabida naman gyapon, nagyapoy bilog nga lingin. Wa siya kabalog si purpose ato. Kano kaya nagbulo na siya, wa na siya kagwanta. Kita siya og kanang staff sa barko. Kita na siya. Dong. So may purpose ana mga lingin-lingin diha nga naihangin. So may gamit ana. Anong naman na sa barko bisag asa sa barko naman gid siya. Ingon tong staff, abi nimo tay. Kana siya ang tawag ana salbabida. Sa panahon nga ma-unload ang barko, ilog-ilogan na sa mga tao. Makauna kuha ana, mabuhi. Ug way salbabida, mapatay gyud. Tama ba? Si Grante. At una-una siya. Pagka tulog siya, pagkabuntag, tapos siya walit tao. Kuha siya isang sa labida. Suksok niya daan. Sigot niya sing hawak. Ilog-ilogan good. Masing malunod na barko, hindi ko kailog, patay ko. Kuha siya sa labida, butang siyang hawak. Sigot niya. Alakaw-lakaw siya. Ato siya sa dining, kaon, gasulod sa labida. Katawa ang mga tao. Gusto mo nitawa ni, gusto mo sa labida ni. Baliwala na dyan ko siya. Katawa na siya, sa kasa si Mato. Ato siya sa plaza-plaza sa barko. Tatanaw siya itong mga kalingawan nito. Gusto siya sa labida. Linggo siya, gusto sa labida. Tingin mo ito. Nitawa na ni, durante mo ito, gusto sa labida. Hindi mo po ni maligo. Niya kurma kayo. Amin na may ikson. Pag-abos, tungang gabi may ikson sa ikaduhan lang adlaw. Parting kalit ang kusog kayong barko. Alauna sa kadlaon. Hinanop tanan tao. Pastilan kina unlod mo kinang barko may ikson. Amin yung sinitabo, ang katong tao may ignorante, maron na ito'y nabilin. Ano man? Kaya nag-share may nagsuksok sa labida. Ang uban wala man. Muna siya, ang sabay puntuan ni Magsong istorya. Kaya siya nangandam. Gipreparahan niya ang iyahang kinabuhi. Muna siya karon magsunod ito tag-apagat sa tuwang wali. Ang pagpangandam. Although there are failures during our preparation, pero dili na to na siya tagdon. Ngano man, natural lang nga ang tao masipyat. So akong gi-prepare na may igsoon kaloy sa Ginoo. Upat ra na ka page, pero puros long. Ay atong oras sayo pa man ato ginasyamot don. How can I rebound from failure? Unsa ang atong buhaton aron mahawas kita gikan diha sa kapakyasan. So in Matthew chapter 25
verse 25 to 26, kung namin mga Biblia maigsoon, ato ang ablihan. Doon na di ay usa ka istorya about sa tulo ka sulugon. Yung familiar ka mo ang sambingay may tungod sa tulo ka sulugon. Ang una nga sulugon gitagaan niya og 5,000. Tagaan sa nga galon. Ikaduha nga sulugon gitagaan og 2,000. Ug nga katulo nga galon gitagaan og 1,000. Unya ang sulugon may so ang galon milakaw. Milakaw siya. Sa diha nga nagbalik ng maong agalon may igsoon, iya nang gipaningil kadtong iyang ipangtagaan. Tama? Matthew 25 verse 25 to 26 niya. Sa kaulian sa 19, mibalik ang ilang agalon o gitawag niya ang iyang mga sulugon aron magsuma sila sa iyang kwarta nga gipanegosyo kaniya. Ang una nga sulugon, minoma, nakadawat og 5,000 miduol. Unya, nihatag sa iyang agalon sa iyang kapital nga 5,000, apil na ang tubo nga 5,000 sad. So, gihimo ang una nga sulugon, ikaduha nga sulugon. Ang ikaduha nga sulugon, miduol. Mingon sa iyang agalon. Aniya ang 2,000 nga kapital og nakiginansya ako og 2,000. O ang ikatulo may igsoon mingon sa 23. Mingon siya sa iyang agalon, maayo ka nga sulugon, kasaligan ka og tungod kay kasaligan ka sa maayo, kasaligan ka og maayong magpalambo sa gamay nga katidad. Karon piyalan ikaw sa mas dako pagayon nga katidad. Dali paglipay uban kanako. Sa 24 miduol usab ang sulugon nga nakadawat og 1,000. Miingon siya, nahiwalawan ko nga isog ka ug walay kaluoy ug nanguyapa ka. Ani, bisan dili ikaw ang nagtanom sa pagpanguha sa mga ginansya nga giaguan sa uban. Busa. 25. Nahadlok ako o ginubong ko lang sa yuta ang imong kwarta. Aniya, ibalik ko kanimo. Ang tubag sa agalon may igsoon ingon ani. Mingon ang iyang galon, dautan ka ug tapulan nga sulugoon. Nahibalo ka man diay nga nagpanguha ako sa ani ni bisan dili ako ang nagtanom ug nanganguha sa ginansya nga gihaguan sa uban. Akong yang iyo sa pagdupo sa iyang ulo, atong ulo at sa pagampo. Labing gamana ug mao ng mga Dios ning takna sa butagon Ginoo, nagapasalamat kami Lord sa imong kaayo alang sa matag usa. Dili pa sa pamandor sa mensahe kanang takna sa butagon. Ibubo Lord imong balaan nga presensya. Mensahe nga kaalam Lord, ihatag sa matag usa aron tanang butagon pagisgutan Ginoo. Matisok kayo sa mga naunaw kasing-kasing na magamit namo Ginoo samtang kami nagawlat sa may kaduhang pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan among ibalik tanang dungo ug himaya. In the mighty name of Jesus, Amen and Amen. Usa sa pinaka nakuhaan natong attention din na igsoon, ang iyang reaction sa agalon ngadto sa ikatulong nga sulugoon. Di ba, kung gusto nato nga dili ta mapakyas, dili ta masipyat, mas maayo siguro gawa na lang tayo buhaton, no? Ano man? Nanguyab ko dati, gibulugan ko sa akong uyab, adi na ko manguyab og usab oy. Nagtrabaho ko dati. Unya kay na football man ko, adi na ko mangita trabaho ay puyo na ako din sa balay. Nagsimba man ko kaniya to. Nya kana mo koy nakita sa simbahan nga dili maayo mo, di na ko mosimba ay kapoy ra. Ay pa magtanong ko anig saging. Ang mga tana maisod unsa man ang address tubag sa Ginoo sa mga tawo nga mga walay gibuhat kaning bahin sa pagpangandam ang isod kinahanglan jud ay duna tay buhaton. Kumingon tayo sa pagpangandam dapat nagit tay pagabuhaton. Sama sa gimo sa tawo nga ignorante. Ipangandaman niya kinabuhi, kuha siya sa salbabida, iyang gibutang sa lawas. Gimo siyang katawanan. Kini mga lagat ta maigsoon, usay pananaw sa bang tawo nato murag tag mga ignorante. Himuot ang katawanan. Kana kini maglakaw ta sa dalan, madadala ta Biblia, nay mangantsaw, tama? Tama. Nay mangantsaw. Usahay napasusulod sa panimalay, napa diha pagsulay, upatakawa og simbahan, na diha ang pagsulay, sulayon ta. Ang problema diha, kung mapadala ta na ng mga tawhana, unsa man ang tubag sa Ginoo na. Unsa may tawag sa Ginoo sa mga tawo nga na walay gibuhat. Sa ingon niya, buang-buang og lazy. Sili niya, what strikes me most about the story is the master's response to the servant who gave in to the fear of failure. Ay hadlok man siya nga mawala niyang isa kalibo maigsoon. Sa gimo niya, iyahan
gitaguan. Aron nga siguro siya balik sa agaron niya, mabalik niya gyapon ang kwarta. But when the master returned, he rewards the first and 2 servants doubled his money. But when we read the third servant, it was afraid and went out, hid your talent and in the ground. His master replied, "You wicked and lazy servant." Kalain, no? Ingnon to sa Ginoo ba? Ikatubang na to sa gangarihan sa langit ba? Ya, dami kaya tong postura. Tubang na to sa Ginoo kay judgment na. Judgment ta. Kuha na ba tayo may mara? Kay judgment naman. Di naman tayo magkapakandam. Hukma naman ta. Nya ingnon ka, unsa man ka diri? Unsa may gihimo nimo sa kalibutan? Nagpagamit ba ka? May gihimo ba ka? Nya mi ka wala lud. Kay nahadlok ko masipyat ra ko. You wicked and lazy servant. Now dito speakers. Atong hinumduman maigsoon nga katuan sa tao duha ra gyud. Langit o impierno. Kumaga sa tong leksyon tong niagi Sabado, walay middle earth, no? Ang tingon sa uban nga ug dili ko dawato sa langit, di po kumadtong impierno eh. Mo sa buto patinita. Ya asa man ka dito ko sa rainbow mag-slide. O yung taging unana kinindot no. Dili man. You wicked lazy servant. Does that seem like a harsh response from the master? Who does the master represent? Kinsa man nag-represent aning agalon na igsoon wala lain kundi si Jesus Christ. Ug kinsa man mga servant? Kita. Kinahanglan din mga igsoon sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Kung unsa man iyang gipiyal dinhi kanato, kinahanglan dili ta mahadlok, dili ta maulaw, mo share, mubuhat, mupakita ani sa laing tao. Kaya nga naman kung dili ta buhaton, walay ginansya. Walay ginansya, tapulan ta tubangan sa Ginoo. Walay tao kag gusto to akong tapulan. Bisag ako gani sa una, dumduman ako ulit tao ko. Ini kabot sa balay makaon naman ko kay kapoy sa eskwelahan. Inon ko sa kong mama nga tapulan ko. Tapulan na mo hindi maka masugo. Ikapoy kay sa eskwelahan. Mo kay debate jud sa kong mama. Pero tay kapuyan na mo sa eskwelahan, kaabig trabaho na mo niya. Diri papahulaya ko ninyo. Way tao ka gusto tawagog tapulan. Mo sa kung di ka gusto tawagog og tapulan, yang mingo bitud nimo tapulan ang Ginoo pag yun. Usa na lang ka kasakit. Siling niya, kung unsa ang gihatag gipiyal ni kanato kinahanglan dili ta madlok ka upakyas ipakita kinahanglan dula kita ibuhaton kabahin sa pagpangandam. Ano man kay ang tawo kay pagpangandam ay igsoon sama ato mga tawo sa barko nagkatawa. Katawan ng mga ignorante. Kung sadya nga nalunod ang barko, patay sila tanan. Ang nabilin lang katong tawo nga nangandam. Ilang kay katawan, pero pagkauman ang iyang last laugh siya pa ay katawa atong mga tawo. No? Kinahanglan may isod sa pamangandam dili kita madlok nga mapakyas ta. Dili ko mawali nga naman masip katawan ko dito masipet ko. Normal lang man. Makulbaan man ko may tao. Kani siya isa ka pamatuod ka kini sa magtindog ka sa pulpito, way maayong laki. Amen. Bisan kani mga pastor nga naka-eskwela pila ka tuig, puro magintuhod sa pagkakita no. Normal lang ang makulbaan ta. Pero as long as you are doing your best alang sa paghimaya sa Ginoo, ang tanaw sa Ginoo gina good, kapilan ka nga servant. Dili ka tawgon nga tapulan. You and I cannot become more Christ-like by playing it safe. Dili daw ta mahimong Christ-like. Di ta makatulog Christ-like character if I play safe kan bitaw tay buhaton aron di ta masipyat. Lingkod lang ko diri kay aron di ko masipyat. Lingkod ko sa bang padaw sa simba, lingkod lang ko di ko makanta kay masig mayabag ko katawan niya ko. Masipyat ko. No. You cannot become a Christ-like by playing it safe. So, in this message, we are going to look how to overcome the fear of failure. So, na ito may overcome ang fear of failure. Number 1, remember, everyone fails. Say perfecto, itas ka mo, pwede na muli. Perfecto. Ako lang, umulit ko, huwag mga lino. Huwag perfecto, tanang ta, makasala. Sama sa ikulo ko seleksyon ganat. Dili ta mag-accept man kita sinners. Christ did not die for us. Pero kay maka-accept na to, ang kita makasala, ang Ginoo namatay tungod ang alang kanato. Remember, everyone fails. James 3:2 sila niya, we all stumble in many ways. Mga dagwa kita sa dagang pamaagi. Sa trabaho, relationship, family, church, mga friends ta, masikat ta sila. Pero ang importante mag-iso ni duman nga dili lang kita ang sipyat. Daghan. No,
dili tanan tao perpekto. Kung masipyat ta, napay mas nasipyat pa sa tuwa. Pero ang importante nga bisan sipyat ta maigsoon, makasala ta klase nga tao, nagatunog gyapon ta og simbahan aron mangayo pa sa ilo. Mo na pinakanindot dra, kay we all stumble in many ways, wala may maayong tao. Tanang tao mga dagma gyud. Pero ang problema diya sa panahon nga madagma ka, magpabilin ka na lang nga dagma di ka bangon. Mo na lisod. Number 2 is remember failure is not final. In Proverbs 24:16 sila niya, a righteous person may fall 7 times, but he gets up again. Ang mga maayong tao, madagma sa makapito, apan ka na siya mubangon pang-usap. Kana bitong madagma ka, pamilin ka na lang nga dagma, ubos jud ka. Pero sa diya nga nadagma ka, mubangon ka aron palayon sa pagpangalagad. Ang Ginoo malipay din nimo. Ay nga naman, you are not afraid of that failure. You conquer that failure. Kani mo nasma ta maigsoon sakit. Sabot ta makapangus-pangus ka. Ulaw lagi kay ibangon kani madagma ka, imagine ni madagma ka sa tao, ulaw kay ibangon no. Pero gikinahanglan gid mo bangon. Kay mo bangon ka mapabilin man ka dito nga katawan. Pag mabangon nimo, lakaw ka din, wala na sila katawan, kini ka bangon naman ka. Pero kung magpabilin ka gadagma, magigda lang ka hangtod sapon, tag-awon lang ka sa tao. Katawan ka sa tao, hangtod hindi ka bangon. Mo na siya gusto kamot sa Ginoo nga failure is not final. It only final kung mapabilin ka nga dasma. Amin yung may isod sa kuhang kinabuhi, gusto na ko mo-testify, mo-testimony. Kaya bitong year 2010, na Adventist ko. After pagka 2016-17 may isod na ay problema ni abot sa amua. Medyo na-discourage jud ko gamay kay kani bitong mga bitong ningingon nga dikit maayo yung matanong tagtaw. Wala ko kinaya sa na maigsoon, kana sila mama kabulo ni sa kong kinaya. Kumbaga birtudo kay sa na maigsoon. Kana basta di ko maulaw kay nga naman. Mo na ako failure. Kinasulti ko lang dili aron panginambok, kun dili aron mabalaan ninyo ba nga naw ginay dili maayo may tabos sing kinabuhi nimo kung mapabilin kay imong anak. Magpa-maintain ka gani inanay mo ugali, di gid maayo pud ka kabul maminaw. You are not willing to listen, labi nagpulong sa Ginoo. Wala gyud. Ingatan. Abi niya mag-isod akong kinaya kinato di ko ganan maminaw advice. Bisan kinsa pa na, mura feeling ako tama na ko permente ba. Mura siya ang pinaka-greatest failure kanibot sa kong kinabuhi. Until such time, 2018 maigsoon, God reminded me na nagyoy consequences ang tanan. Dili tanan panahon kalipay, dili tanan panahon maayo kag lawas, nagyoy panahon nga bati gid kag kabilya. Natingala ko maigsoon kay 2018 December pag yun. Lain ako minas kong lawas. Murag ginanervyos ko ba nga anang kulba gani permiti pero mo ko ginakakulbaan mo kay problema. Nervyos lang yun. Ya pag makita ko di ko kaginawa unya pila lang ka adlaw after 3 days ang ako ang ihi isa na ka kutsara hangtod ginagburot akong naong. Kasi baga gid akong naong ang lawas dili pero akong naong lang nagburot. Kung nakapansin ingon sila nga brad, nakay problema ba? Wala eh, wanang ni. Apoy lang eh. Gani, ulo lagi. Apoy na ni. Wala na ni. December 27, maigsoon sa balay. Kami doon ni Mrs. Dahil mo dyan ako paminaw. Yung ko, ato kita hospital ma. Pag ato na mag-hospital, maigsoon. On the spot. Dong. Sabi siguro sa doktor, gano'n ko idea ba? Dong. Style ni mabato ni mga nipahimot ang pistula daan. Huwag ko malong sa pistula. Or dili pwede pod ka magpabutang IG. Wala ka idea ba? IG. Pagabot ito sa hospital, utala ko usa na siya dok. Ay, wala pa first time pa nimo na pa. Chika po dok, first time pa. Wala na kay kidney dong. Chronic kidney disease ka. Kinahanglan ka i-dialysis. Abi niya maisod kato nga time mura jud maugdo mo mura jud maugdo ang mga murabig isiminto ang mga tiil nga dili marasa. Ba nga bisturit ka kurkurog na si Mrs. Pertinang hilak. Kay kabalo jud ko kung unsa ning dialysis. Kunya kung ma-dialysis ka dong, ingon sa doktor, may na lang dong, kung ma-dialysis ka, may na lang mabuhi ka, bisa mga 3 ka tuig o 5 ka tuig. Aloy sa Ginoo mag-isod, karong December, mag 4 years na ko. Extension. 4 years na. Nakaluwas na ko sa 3 years. Nga, tali si doktor, napay 2 ka tuig. Maraming ko nga, at first yun, period of denial, lamin yung kayo surrender, dami naman ikog. Akong ginatanong mag-isod ng sitwasyon sa kong mga bata. Magkaon mi sa lamisa. Kaysa balay si Mrs.
palaba pa yung luab sa kunsa, ayaw lang siya paluto. Ako gyud ang magluto. Mingon na si Mrs. Sudan na mo, simple lang, pakbit. Unang ungit, pagungit niya, ingon akong asawa. Unsa na lang ka, paano kung wala ka? Isa yung luto ng bulit. Basta lagi maison. Lagi ko ba itong kasing-kasing? Ang ako ang una-una maison nga, ay pag matapos na lang nawala, ikaw kinahanglan mabuhi ko. Kailangan mabuhi ko. Tudluan sa lang ko ako mga anak ko saan magluto. Eh once, pagkabalo na sila magluto, pwede na ko mabiya. Amin yung maison, failure is final if you make it final. Sa panahon nga mo surrender ka, diyan na tama naman kinabuhi. Failure ka na, mamatay ka na failure. Pero sa diya, maison nga failure ka. You were trying your best, palagi sa tabang sa Ginoo, bangon ka, musukol. So sa may natabo nimo, di ka pasagdan sa Ginoo. Doon lang yun, kaglabaw sa tanan pinaka-importante. Sa diya, ma-feel mo nga failure ka, paggamit nimo ang imong kagalingon diya sa Ginoo. So sa pamagi, ako maison na discover na ko nga kabalo day ko mawali. Nakabalo ko sa una nga mawali, makawali day ko ginadala ni Kuya Ramon. Wala mga 2014 siguro kayo no? 3 years na ko simbahan, maison, namin niyo ako trabaho. Simba, linggo lang gina, di ko mapi-appeal sa simbahan. After mga 3 years, murag nabati man ako nga murag lugi man kuani. Sila sige magsaka, wali. Ako kanusan mga kuani, mao to na ko advisor. Mao ta kung gigamit maison sa diya nga nay problema nabot sa akong kinabuhi, ingko dili pwede mapabili ko mo ani. Lugi kuani. Ngita ko paagi. Abot sa pagsimba maison, naka himo ni Michael ang programa, napa may kauban isa dating si Brad Roberto Bilitan, pagpagamit ta sa Ginoo. Suroy tag mga kasimbahanan, muwali ta dito mensahe ta. Ngano man, to inspire them that failure is not final. Abi nyo maigsoon, mato mi sa laing lugar, dagan mi kaloy sa Ginoo kana ganing ma-bless gani sila, malipay ka. Kung ma-bless, makita mo nga na-bless sila. Dito mi sa Kauswagan maigsoon, nagbisahe ko dito. Ang pagtuon nila kaya ako ang IG sa nagaburot pa diri. Klaro kay ning agri ako pirama, klaro gid di ba? Maluoy sila magtanaw. Hoy, muwali pa na siya nga. Kasi daw di kasulti kay gibagagan ba ang akong liog. Ngayon ko, ayaw ka balaka, ma'am. Di ta pasagdan sa Ginoo. Wala nga maka-inspire ba? Makatag inspirasyon nga to sa uban. Kinahanglan dai bisan na ay failure sa imong kinabuhi. Dili na to siya gamiton nga babag aron lang sa pagpangalagan. Abi nga may sabi sa kinada ko sitwasyon, nalipay na lang pud ko. Ay nga naman. Ingon nila, Brad, kanang nani mo. Course na siya. Tunglo na ika sa Ginoo. Ikaw pag sure. Kani dili na siya tunglo. Kuan siya blessing ni. Ikan sa Ginoo panalangin ni kay kuno matungod ani na usab akong kinabuhi. Ano to mag-ison? Bila pas suito na ambugiro ko. Suito na siya, ambugiro kay kung istorya. Sa kay gamay mo ko di ko palkansi. Di ko uso dagdagon ko magi gamay ko, di ko palkansi. Bato ko. Sa istorya lang niya pag sinumagay na dagan. Dagan na. Ambugiro kay ko. Ikaduha kaya na ko lagan. Mama, suito gis naman lagan. Kabot ko bisang asa. Namong ko yung motor. Yan, pilapil ko grupo ng reader. Abot bisang asa, abot ka ng tagumtang ng Surigao City, Dakak, Sambuanga, Iligan, Cagayan, Camiguin, tanah-tanah tatuyok naman natin bang Mindanao. Lagan ko, Sabado ug Domingo, mo na akong trabaho. Asa mang simba? Wala. Pero sa diha, nagitagano sakit perte na ko ni paya. Ngayon man, ang ako ang panahon, focus na sa Ginoo. Pero akong hangyo sa inyo pabilin jud mo nga focus sa Ginoo bisan pag wapay natabo dili maayos ng kinabuhi. Mas maayo gid yung mga lagad ta nga healthy. Ay kung wala to pa ninyo nga mabuslog, mo na gabog itong advice ko to sa uban, ng backslide, wala ka tuon ba ko sa backslide man ka. Problema ko nani. Piki ni, simba magani ko nga buslot ang dugan, ikaw pa. Pagkasunod sa Badong Maigsoon, salamat sa Ginoo naman, simba. Amen. No? Ano gamiton man ito ng atong sitwasyon? Failure na ganita, mapabilin pagkita nga failure, you're making it final. So in order to failure, don't make this final if we bangon. Unya, continue sa pagpangalaga. Bisan pa, ang mga maayong tao, sa Proverbs 34, bisan pa, at mga Diyos nun, dami na ang Diyos nun, diyan din nagkapakyasan. Daghan kay pagsulay. Kung kano saan nangalagad, daghan kay pagsulay. Tama, Brad? Amen. Sa una pa po nangalagad, hayay, mga kinabuhi. Nga naman, mabugog ko yung nabalaan nga logod nga akong gisupak. Karoon kaya nangalagad na. Hala, mali mo nila, no? Mahasol na yung mga una. No? Sa diya nga mga lagad ta, expect more trials. Ang pagpangalagad, ang pagsubay sa dalan, nga gilaktan ng Ginoong Hesus, tunokon kayo. So, pag tiniil mo, sorry na lang. Busa, ang pulong sa Ginoo, himuan atong sapatos, atong mga tiil. Ang sa paglakaw, bisag tunokon, way sakit.
No? Naglabas tanan focus yun ngadto sa Ginoo. Number 3. Okay, another nako ikuan may gusto i-share nga usa ka story. During the American Revolution mga igsoon, dunay usa ka tawo nga nag-fight against France. Ay ang Amerika kay adto mga igsoon, gisakop na sa Pransya sa English country. Ang Amerika is English pero ang English country is kanang European country. Dunay usa ka tawo mga igsoon nga nagisangga sa gira, gitawag siya og si George Washington. In first war against European armies, pildi si Washington. Pag ikaduha nga gira Mixon, apil gyapon siya nagigsangga gyapon sila. Pildi gyapon. Pag ikatulo Mixon nga gira against France, daog ra gid sila. And George Washington was rewarded. Tungod kay wala siya surrender, taliwala sa bisag kapila na siya pildi, he was rewarded. He became the first American president. Imagine, pila ka gira yang gapilan. Unang gira pakyas, wa gyud po sa undang. Pag ikaduha ka gira, suko lang gyapon. Pakyas na gyapon pag ikatulo ka gira Mexon. Successful lagi sila. Ug niundang pa siya sa first ug second nga war, dili siya mahimong presidente sa Amerika. But because wala man siya ni-surrender, despite sa mga failures nga nabot siya ang kinabuhi, he was rewarded. George Washington became the first American president. Mo na siya Mexo, basta dili lang kita mundang bisan daliwala sa magkakapayas sa nabot sa tuwang kinabuhi, nag-reward ang yatag ang yandang Ginoo sa tuwa sa matag usa. Number 3 mag-ison, we must recognize the benefits of failure. Yaman no pasit bisan dayo kapakyasan na pag ginansya day. Sa kapakyasan na pag tayo makuha na. Number 1. In Romans 8:28, we know that in all things God works for good for those who love Him. Ang tanang butang nitabo sa tuwang kinabuhi, ang buot sa Ginoo. Ilabi na kita, kinahigugma man ta, ngadto sa Ginoo. Dunay isa ka istorya mga igsoon. Sa isa ka lugar, dunay isa ka pamilya nga Adventista. Napalibutan siya og dili mga Adventista. Ang ilang culture is, nationality is mga Chinese. Diba ang mga Chinese, muna siya ang well-known kayo ng mga tao nga nakatuo sa swerte ug malas. No? Chinese yun, mga nanay mga pungsoy-pungsoy. Nasa magbalay na sila ginasunod. Usa ka lalaki, nga napoy usa ka anak, Adventista sila. Ang lalaki biyudo na, ug nabilin siya, iyang anak, isa, ug na sila usa ka kabayo. Usa ka adlaw may ison, ang ilahang kabayo nawala. Duwa lang mga silingan. Malasa ni moy. Isa na lang gani kabuk imong kabayo, nawa pag yun. Kasi tubag sa incheck nga Adventista Mexon. Maayo man o dili, may tabo sa itong kinabuhi. Ang pagbuot man sa Ginoo. Pagkabuntag mga ison, ang iyang kabayo di ay, anong gabi dito di ay natos lasang. Gawon siyang kabayo dito sa lasang mga ison. Kay mama siyang mga kabayo po nga mga wild horses. Dagan kayo. Unya kay kabayo mga ison, naanan na kwadra. Kauna-una ang kabayo nga muli po sa kumbalay. Pag uli niya mga ison, kato mga wild horses, hisunod po niya. Abot sa balay siya nga magbata siya nga mga kabuntag. Uy! Ang akong usa ka kabayo na imon maglusi kabok. Dagan na po ang mga silingan ng mga kusugay kapil, kusugay kapil, namisag ba apil ba mga apil. Kusugay kapil. Aksultihan ni mo oy. Imong kabayo isa lang kabok, nawala, pagbalik. Di mo naglusi kabok. At tubag sa insik may ison, Adventista. Maayo ba o dili may tamo sa kinabuhi, napagbuot kinasa sa Ginoo. Siyempre ang mga kabayo, mga wild horses, kuha na siya, idlas ka na siya. Kung imo nang sakyan, may posibilidad nga mahulog ka, apiang ka. Ang iyang anak, may ison nga lalaki, kay gusto mo niya i-tame ang katong kabayo nga wild. Sakay ang anak. Pagsakay siya anak, pag ison, wisi-wisi ang kabayo, hulog ang anak, bali ang kamot. Dagat po naman silingan kusog apil. Malasa ni Moy. Isa lang gali kabok imong anak. Piyang, pag yun. Usay tubag sa lalaki may ison. Maayo man o dili may tabo sa tuwang kinabuhi, pagbuot mo na sa Ginoo. Sa diya mga ison nga pagkabuntag, paghapon, na niabot nga mga Chinese army. Di ba sa China, kung naigira,
kinahanglan ang pamilya mo donate og isa ka anak aron imong sundalo. Pero ang announcement may kay tanan nga able, but pasabot walay diferensya ng mga anak. Dadon dito sa gira aron imo mga sundalo. Karon kay ang anak magson kay piang man. Tanang anak siya mga silingan nga mga tabian, mga siluso, gipadala sa gira. Ang iyang anak ra nabilin kay nganuman. Pungpol man, piang man. Unsa ingon sa mga silingan. Surtihan mo oy. Mayo kay imong anak na napiang. Iba pa napiang na ato na sa gira. Karon muuli akong kami among anak nalo sa gira. Di may sure ni uli ato buhi pato patay. Unsay tubag sa incheck diabetes sa Megson? Mirese. Ano ni pitaoy? Maayo man o dili may tabo sa atong kinabuhi pagbuot isa sa Ginoo. Amen. Why not? Ngano dili man to naisipon? Mo na ang mentality Megson nga kung unsa may tabo sa mga kinabuhi kabubuton man sa Ginoo, bahala siya. Iya man ipagbuot. Wa matay mahimo ani. Diba? Iya man ning yatag. Siya ko'y makuha ani. Usa ingon ni Hob. Gipakatawa ka sa buang ka sa pinang hubo. Mubalik ka sa bakol sa kanila. Sa iya nga hubo usab wa gyoy ato. In short, walay ato. Wat pasabot kung unsa man ang mahitabo sa tuwang kinabuhi, kabubuton ni sa Ginoo. Recognize the benefits of failure. Number 1, failure educates us. There is a lesson behind failure. Tama no? Biyahe ka karon kay lisensya dakpan bitaw ka. Pagkaugma, biyahe pa ka. Kawag lisensya. Dili na naman. Hadlok ko mas binakpan pa lang ko. Oh, learn your lesson. There is always a lesson behind failures. May dukarang tao. Si Thomas Edison may ison. Kisa na kay minto ni suga. Thomas Edison, nay pinakanindot istorya wag ana mag ison. Si Thomas Alva Edison may ison is he tried. Napalpak siya, nasipyat siya 1,000 times pero wag siya niundang. Imagine nun, pagsugod kay mo kag suga karon palpak. 1,000 ka beses ka na palpak. Pero wag siya niundang. Ug tungod kay wala siya niundang, na successful siya karon nanatay suga. Kisa ka benepisyo. Kita. Imagine ninyo yung kinabuhi magson wala suga. Ako, agyan mira ko, batang 90s, taas ang kamot. Mag-study, mas una mag-ison, ang among suga is lamparahan. Ano ba ito di papilo? Mag-study, dulit kay suga. Magpagkabuntag, eskwela. Ligo, dili makuot ang ilong. Ay, pagkabot sa eskwelahan, hastang puno agad ito. Unya, og lay okasyon, pagkato sa silingan, kanong na Petromax, protein na naman yung Dorotea, nalipay kami kita Petromax, kaya naman, nasila'y suga, hayag kayo. No? Kung niundang pa si Thomas Edison, sa first pa lang niya kapalpak, niundang na siya. Kung man ang atong suga karon, no? 1,000 times, imagine, he did not stop. He continue. That is why, the benefits of failure. Suga. Benefits of failure na. 1,000 times nga nasipyat, pero wala niundang. Nakaginansya ta. Kita tanan, nakabenepisyo, nakagamit ta og suga. Lisod kayo ang kinabuhi karon kung may suga. Budlay kayo, mang kinabuhi, diya sa kangit-ngit. Lahi na po na siya nga wali. Puhon, makabalik na rin. Budlay. Muna may iso nga kinahanglan. Ato ang tagaan og bili. Bisan pag-failure ta. Tagaan na to na siya. Kuha na to na siya og lesson. Kuha na to na siya mga pagtulunan. Kaya naman, there is always a benefit behind failure. Then, number 2 is, failure develop our skills. Ang kapakyasan na may ison, ma-develop ang ato ang skills. Kaya bitang panday. Wa may tao. Kaya panday bisan. Maayo kayo nga panday karon. Mutuumag wala nakatilog dukdukan o sa ko mapapti ko magpura ng panday. No? Ang panday mamaster na siya, kapila pa kana siya nasipyat. Di ba? Ang mangingisda, ang mga driver, kapila pa kana siya matumba bago siya mimong driver. No? Despite mapakyasta, pinagis ba itong mga kapakyasan, ma-develop ang atong skills. Doon ay usa ka istorya magson. Si Nathaniel Hawthorne, usa na siya ka bookkeeper sa Amerika. Bookkeeper, pinaka sa barangay hall, di ba mo na pinakaubos posisyon, bookkeeper. Sa isa ka kumpanya, bookkeeper siya. Karon sa iyang trabaho may ison, karugayan niya trabaho murag malayan siya magay pinakaubos iyang, siyempre bookkeeper siya, ubos kaya posisyon, ang sweldo, ubos pod. Ato kaya wala siya gana. Nga hanto nabantayan sa iyang manager nga murag wala naman ni kalipay ni tawanan ng trabaho. Ina niya, Nathaniel, uli na lang kasi inyong balay, pahulay ka na lang. Magpasabot, fired. Pag uli siyang balay, magson, istorya sa iyang asawa. Pakyas kay ko ma. Yan naman, natanggal ka, bookkeeper na lang gani akong trabaho, napakyas pa yun.
gitanggal ko. Failure ko, mga klase pagkabana. Kung sa ingon siyang asawa. Di ba naman kay abilidad nga magsulat og kanang mga libro? Karon kay wa naman kay trabaho, i-develop na ang imong skills pagsulat diha og libro. Kay i-try na to baligya. Sa Amerika maigsoon karon na ginatawag nga The Book of Scarlet. Number 1 Amerika, millions of copies sold. Kana siya, sinulat na siya ni Nathaniel Hawthorne. Kung wa pa siya natanggal siyang trabaho, dili unta niya ma-develop yang skills isip usa ka journalist. Nathaniel Hawthorne become well known sa Amerika nga number 1 nga book writer and seller ang The Book of Scarlet. See, despite sa iyang failure, tungod sa iyang pagkapakya sa iyang trabaho noona, na-discover niya nga dali siya talento ug na-develop niya ang iyang skills isip usa ka writer. Mo na may igsoon nga dili nato tanaw na to pagalingon. Kung pakyas ta ani, try another thing. Masidig dili maayo, masidili ni bagay sa imo. Nagtrabaho ko ingon ani. Nagmason ko. Di pa gyud makaya, murag pa jud talent ani. Uy, training sa pangayo ig cellphone. Training sa tabak dito. Karon maayo ra kayo mo. Ayaw cellphone. Sometimes, ikaw brad, before ka nag-ayog cellphone, kapila ka cellphone yung giguba. Dagan mo. Wala dyan perfecto dayon. Failure dyan. But, through that failure, ma-develop ang atuang skills. Bisan kung sa pa nga trabaho, maigson, kinanglan yun na siya practice. So, sa pag-practice, pag mangandam alas sa itong pagtrabaho, da yun ang makapakyasan ng perti kadagan. Number 4. Failure, recognize the benefits of failure. Failure makes us less judgmental. Naibitaw na kakayag apan. Naibitaw imantayon kay ta. Pero without knowing, without even checking out ourselves ba. Pero sa diya kanibala ni mga lo. Ina ni ba kung kinabuhi day? Ngano manaway magkasauban? Mo nagingon nga before ka manaway sa bantanawa sa imong kaugalingon. Less judgmental kung dahil pagkayasat. Abi niya maigsoon, muna inulan nga nawala ako pagkambugiro. Kapit ako mugiro ron, promise. Oh! Eh naman, tama kay failure. Manginambog pa kayo, nana na yung sitwasyon, pasig. Muna siya maigsoon, kaya sito na sila. Ang mugiro dyan ko sa una, di ko kaulo na. But tungod sa failure, na blessing yatag sa Ginoo sa kuha, nawala man, I became less judgmental. Dahil tagay kumudyan sa tao sa una. Tanaw ko na ako sa tao, balan ko na sa iyong problema. Wala ni hina ni. Karon dili na. Gingwa gina na tanaway mo kagalingon. Iso magiginawa gani. Ayaw pa dialysis me. Tanawon tag. Taas ay ka oras nimo. No, failure makes us less judgmental. Consider yourself na kay failure, may kang less judgmental sa ban. Kung mo na ato problema ay so what? Di ba? Problema niya iyahan ang kumaga tagsa-tagsa ta do na tay kaluyahon. Let everyone bear their own burdens and bear your own burdens. Kung imong kaluyahon, pasano na. Ngayon tabang sa Ginoo, kay iyang kaluyahon, iya po nang palas anon, iya nang tulbagon sa Ginoo. Kay napakay problema, gaman tayo pagka problema nga to sa uban. Unsa na lang nga. Biski maluoy ang Ginoo nimo, siguro nagpadayon kang bugiro magson, mutabang nako ba. Tulo lang ba igsoon, testimony. August 21 na positive ko sa COVID. Kung positive ka sa COVID magson, kung magpadaya ka, ang among bayaran lang is 1,075 plus 750 to 5 lang. Kung positive ka, among bayaran sa dialysis 17,500. Buwak ko'y kwarta, nato kong hospital. Inko ma'am, sir, nanalisod si Musomte sir, positive ka. So di ka madaya sir. Kung madaya galing ka, pero dapat bayang 17,500. Kung saan man ako na 17,500, asa pa na pagkitaon niya ang oras, alas 7 sa gabi. Sabado sa gabi. Ingon ko, muli na lang ko. Sir, di po ka pwede muli. Dapat sunduan ka ambulance. Tawag ko kay Timila, Timayla. Kinanglan ko ambulance, kay sunduan daw ko din. Di ko pagawason nila, kay positive ko. Yung wala mang mga ison, wala di ambulance. Alas 12 mga ison sa gabi, di ka kinapawan. I-release ko nila. Iulit ko katipas. Sabi niya mga ison sa mga po, Lord! Ayaw ko lang, ayaw lang tawag ko patyan sa dalan. Gusto ko mamatay ko dito sa balay. Mao ginawa kapos kinamagis ko mamatay ka sa dalan. Kasi nimo tabang nimo dito. Damay pa. Makubidan pa sila. Paglabas na dalan, wa jud makailan nimo dito. Kung may nakailan mo positive ka, automatic dalon dayon ka dito sa katabato. Pagbalik ning botilya na ka.
Gusto ko mabot ko sa balay, kaya at least makaistorya ko tunugangan, makaistorya pa ko sa mga bata, makapanangit pagtarong ba. Kahit lakaw lang ko ato nga wala istorya. Positive pagbalik, wala ko nadaya, di ko kabalo ko Ang sa mga tapos dalan kay isun kay ginawa. Ampo lang jud ko sa Ginoo mga igsoon ko, Lord, ikaw lang jud bahala nako. Muli jud ko gatipas karon. Uli ko nag motor ko solo. Alas 12 sa gabi. Hapit araw na abot ko sa anpas. Sulod ko sa balay. Ampo ko sa Ginoo. Lord, kabulo ka sa kong kinahanglan. Abi niyo mga igsoon, isa ka gabi ilang pagkaugma, ang ako ang ikinahanglan sa 20,100. Dunay kwarta na abot sa 32,000. Imagine, tabang sa mga tao sa akong palibot. Kaya nga naman, nakita daw nila ang akong sitwasyon. Kag isa pa may ison, because I became less judgmental. Nawala ako pagkambugiro. Nakisama ko sa tanan-tanan kasi tao dito sa Antipas. Ultimo mga driver sa tricycle may ison, tuktok sa balay. Mok, maro gid ako matag. Ako kay lakin sa to. Mga driver sa van tuktok sa balay. Kada tuktok sa balay, pagkabra na panalangin yun. 32,000 may ison. 70,000 pa man din akong ginanglan. Pero ang gihatag sa Ginoo, 32,000 with just one night. Ano man, I became less judgmental. Tanang tao mag-ison, sadya na ako ibalatyan. Nakisama dyan ko. Magipaubos na ko ako ang kagalingon. Muna siya sikreto mag-ison, basta mapabilin ka nga aksipon ni mo nga nakafilo sa mga kinabuhi. Dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Iya jud tabangan despite sa imong sitwasyon, even though in your darkest time. Grabe kayo no, magkasiling ka nga pwede naman ang masulinda ni matani, kaya wala naman eh. Nagkajupingon sa mga nga, tama na doon kay, bukdon imo ang kaimanan na. Siya nga man, uy. Siya nga man, pasok kinabuhi, bata mo dyan ko kayo. Pag imo sa doktor nga, wala na yung may mo ugat. Ako dyan never may mo siya, ako doon. Bata mo ko kayo, dok. Ito may mo na, kaya mong lawas, dili naman. Pero kung kabubuton dyan sa Ginoo nga tagaan pa, iluwayan pa niya mong kinabuhi. Sa ang doktor, nga bingo, sa paglingo ang doktor, mangita yung pamagi ang Ginoo nga mga anak na siya. God's dog, successful in operation. No, became less judgmental. Number 4, how do I become the fear of failure? Redefine failure. 2 Timothy 4:7. I have done my best in the race. I have run the full distance and I have kept the faith. Redefine failure. Kada bitaw tagaan na laing anggulo ang failure. Example, tayo bitaw mga apetas lumba sa dagan. Ang imong goal is mo-champion. Lumba god, mo-champion ko. So kinahanglan kay gusto magka mo-champion, kinahanglan na mo preparation, di kay basta-basta. Siguro kung ako gikan taga-Taguran ako, gusto ko apil og lumba sa kabulan before. Praktisan na ako lagi kan diri Tagurnaw, haton Narba, buntag sayo. Takanon, balik, practice god. Kada adlaw gila. Pag abot sa lumba mga igsoon, adlaw sa race. Pagka abot sa lumba na igsoon, napildi ka. Imong goal nga ma-champion ka, mabutang lang ka sa mga third. Imong bation, masakitan ka abi akong dagan. Taguranaw, Marba, Taguranaw nya third lang ko. Lainaw nabot kayo. But try to redefine failure. Ang imong goal is bahala dili mo champion as long as makauman. Ang imong exercise simple lang. Nga dili lang og sa may bikiri, walking, palit panisan, abot sa balay. Eh syempre ang imong goal, makauman na maglumba. Abot sa lumba, ang Exxon. Sa 100 ka ba ka mga contestant, ikaw 100 ka. No hard feelings. Di ka masakitan. Kaya nga naman, ang imong goal is makahuman lang man. Di ba? Makahuman lang man. Importante, bahala ikaw sa gatos ko. Basta nakahuman. Inumduman na ito, mga ison, apag pangalagad, dili pa unanay, dili po pala paulahi ay, kung dili pala hutayay. Ang importante, mga ison nga, despite sa mga failures sa mga kinabuhi, nila hutay ta. Redefine failure. Usbo na ito pang lantaw ba? Kailangan permanente ka first. Mamo ka na kasagaran, kailangan ako jud una. Kailangan ako jud ya, ako jud. Dili. I-redefine. Ang importante, kinahanglan makaparticipate ko. O ana lang, makaparticipate ko, bahala na. Ay ba man nagipangita sa Ginoo, man ang Ginoo nga kaunanay. Ang ipagita sa Ginoo ang tao nga mula utay. Number 5. Stop comparing yourself to others. Mano siya pinakanindot yun. Undang mo na to pagkumpara ato kang ligon ngadto sa uban. Mo na dagang mga pakyas. Si Brad ito, kapag malayo mansion. Dapat ako pud.
Ang iyang kutsi, Fortuner, dapat ako, raptor. Stop comparing yourself to others. Galatians 6:4 sa gibasa sa tuwang igsoon kay na, let everyone be sure that he is doing his best, for then he will have the personal satisfaction of work well done and would need to compare himself with someone else. Kinahanglan atong undangon nga pagkumpara sa itong kagalingon nato sa uban. Abi may may sobsing nanay na akong naong lipay na kay kuan eh. Nang gilikatubang na ko sa amin ko gapuha di bata. Malipay ta kung sina ana to. Kasi kita kumpara sa uban nga matay mahimo gwapo mo gid sa tuwa. Dudo na lang ato to kagalingon mahala na kung sa kumpara pa pareha kita ka gwapo sa iya. Nya atong kaban. Taasan niya dapat kaon po daghan hindi magid mataas sa muson. Imong baton, ibumaw na lang imong kagalingon. Stop comparing with others na lang. Dawaton nimo kung usa ang gihatag sa Ginoo sa imo. Hindi ka tubang sa salamin. Ayaw ka tubang, pinatakilid. Wa taasa na pagtilang oy. Bigano mag yun matubang. Bigano mag yun. No? Mangita ka kang gulo, kabalipay ka matanaw sa imong kagalingon. Instead nga masikag tanaw nga to sa bulod. Kay may iwana. Dili pod gusto ang Ginoo nga ikumpara nimo imong kagalingon nga to sa uban. Kaya gano'n man, gusto sa Ginoo nga malipay ka kung unsay nani mo. Kaya di ka mapakyas. Gusto ko madato. Bato na ko ni tanan. Mamaniga ni bisag usa basta barato lang ko. Wala naman yun dagatan. Ang ligwan na negosyo, ang negosyo pag yung nana, nya dili ka balon dili nya linya. Basta lang kay mapareha ko nga sa uban. Gusto ko madato, gusto ko may ngani ko nana. Stop comparing with others singa sa Ginoo. Let everyone be sure kinahanglan ato siguro nga gibuhat ato ang tanan alang sa to kaugalingon nga kalipay. Kaglabaw sa let everyone be sure kailangan siguro nato nga gihimo nato ang tanan. Aron ma-satisfy ta ug labaw sa tanan dili kaya nato may kumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Stop comparing to others. Mara siya maigsoon nga kung di ta gusto mapakyas, di ta gusto nga overcome nato ang failure, kinahanglan nga dawato nato kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Magamay man na, mo dako man na, basta gipiyal sa Ginoo, atong panikamutan nga mulambo, balik unta unya sa Ginoo, natay ikahatag na ginansya. Last mga igsoon story. Sabi kailan ni Pedro? Pedro mangista no? Si Pedro mangison in Luke chapter 5 verse 4 to 5 siling niya. Launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down my net. Kani mga iso ang istorya ni Pedro may isod sa diyan nga nangisda siya. Giduol siya ni Jesus Christ. Usay mo ni Jesus Christ siya. Yangyo siya nga gamito na to imong bangka. Itabo ko nga to sa pikas kay mo mensahe ko dito. Nagpagamit si Pedro magson. Karga ni si Jesus Christ. Kunya ang mensahe siya sa tabok. Sa diya nga nauman na sila og mensahe. Naghatag og instruction ang Ginoo siya. Usay instruction sa Ginoo. Peter, launch out into the deep and let your nets down for a catch. Sila ni Pedro, may tubag si Pedro. Ginoo, kagabi isang tibok gabi ming nangisda. Wag yun ba nakuha. Wag yun ba nakuha. Pero nevertheless, sila niya. Pero kung dili lang tungod kay pamulong mo, dili ko ni buhaton ba. Musa sa gimo ni Pedro Magson. Itsa niyang net. Pag itsa sa net, birang isda. Parte daghana. Nga sila si Pedro dili makakaya. Nawag paglaing bangka. Ang ikarga ang uban nila nga kuha. Lesson sa ito makuha nga punto Magson. At first night, wala nakuha si Pedro. Bisan niya mga kauban, wala nakuha. Kaya nga naman, kung sa atong yun naman, kaya wala pamanggod si Kristo sila nakasakay. Apan sa diha, sa ikanwa mga ison, ihagad sila ni Jesus Christ na naman si Kristo sa ilang bangka. Daghan na kayo kuha nga isda. Kung sa mga itong punto ni mga ison, lesson number 1, get Jesus in the boat of your life. During the time of failure, kinanglan, ibutang nato si Kristo sa tuwang kinabuhi. Kaya huwag tayo mahimo kung kita-kita lang. Bisa pag unsaon na ito may ison, huwag tayo mahimo kung kita-kita lang at wala kinagalingon. Let Jesus get into the boat of your life. Number 2 is, cooperate with God's plan. Sa ingon sa Ginoo, itsa imong net. At si Pedro, sige Ginoo. Cooperate si Pedro. Ipangulong mo lang. Itsa na ko ning net. Pag itsa sa net, daghang isda na ko.
cooperate with God's plan. Kung unsa man ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan imo na siyang tumanon. Kung unsa man imong plano, kinahanglan iampok dili mo sa Ginoo. Ang mahimo kang successful, dili ka mahimong failure. Number 3, may ison lastly, trust God's promises in your life. Kinahanglan ato ang saligan ang mga saad sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Daghan na kay siya gisaad nga iyang gituman. Walay gisaad ang Ginoo nga wala gitumana. Ang iyang saad una-una pinaka-importante nga iyang luwason ang iyang katawan. Giluwas pa niya from Israel unto now. Sa panahon ni Moses, panahon sa Egypto, gikan sa mga kaliwat ni Abraham, tanan nga nagpatinumanon, nagpabilin nga faithful sa Ginoo, wa gid pasagdi sa Ginoo. So requirements, remain faithful, matinumanon gid sa Ginoo. Obey His law. Obey God sa tanang panahon ug remain faithful. Kay tanan nga failures abot sa tuwang kinabuhi, walay dili nato kayanon. Tanan failure kaya nato tubangon basta na ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Mayong mudto ug ang Dios magapanalangin siyempre. Amen.